Alright, good morning, good day, no? Sa mga Davaoeños out there all over the world. Good morning sa mga nanonood sa ating channel, mapa Tagalog, Kabisayaan, and Mindanaoans. Wala lang, for today's video is i-share ko lang ho sa inyo yung natin, adventure, journey, or road trip kung tawagin. Dito ho tayo sa Matina-Pangi Street naman ikaw, no? Diversion, Matina-Pangi Diversion Road. Kasi pupunta tayo ng Barangay Langob sa may Vista View. At kakain tayo doon. Ewan ko kung anong masarap na pagkain. Pag itong oras, no? Tanghali. Try natin. Walang mawawala kung sumuko. Wala lang. When boredom strike, kaya lumabas at sumakay ng sasakyan para makapag nagwatcha. Papuntang Pangi yun, ha? Yan. Pangi. Uy, ganda na pala, oh. Asa mo to diretsohon ko, sa Pangi? Pag diretso. Pwede kuan Skyline. Ayos na, oy. Tapos pwede pa to. Simentado na, no? Nya kuan, no? Pang ba sa ura? Simentado na to. Road trip talaga usahay. Pero ngayon, sa mga taga Davao, ha, na mga dati nakatira sa Matina-Pangi. Ang Pangi is maraming ano yan, eh. May mga Pangi 1, Pangi 2, Pangi 3, Pangi hanggang Pangi 9 yung alam ko dyan, eh. So ang ganda na ng ano, Pangi ngayon, no? May ano na, simentado na yung daan. Hindi na siya ganun ka rough road. Hindi na siya rough road, no? Tapos ngayon, ito pala yung ano, coffee. Okay, alam ko na ngayon. Bali, ito naman Shine Hills, Matina. Dito sa Davao, sa mga nanonood dito na hindi taga Davao or never pa nakapunta ng Davao, at mga taga Davaoeños na di pa nakapunta sa ganitong lugar. So ito pala yung diversion road ho namin. Naka-idea ko yung pila kilometer long, gikan dito sa Kuan, Ulas. Ulas to Panakan, siguro na sa mga estimated is mga 10, 20. Mga 12 siguro. 12 kilometers, no? So layo-layo siya. So ito yung diversion road, ito lang yung magsasalba ang tawag nito. Ito yung magsisave, no, ng travel time natin kapag kunyari galing ka ng north to south to north to south, no? Galing ka ng Digo City, papunta ka ng Tagum City and vice versa, na wala ka namang transaction na gagawin sa Davao City downtown. Dito ka na dumaan, no, para hindi ka ma-stranded sa traffic. So, tinawag siyang diversion road. Alam naman talaga natin pag sinabing diversion road, ang pinaka-purpose ko talaga niyan para doon dadaan lahat ng mga nagmamadali, no? Mga long distance na mga travel. And at the same time, yung mga cargo trucks, yan, mga malalaki, mga heavyweights na mga trucks. Diversion road. Maganda tong diversion road ho dito, daanan, no? Road trip, kumbaga ito yung parang ibang dimension ba ng Davao. Kung sawa ka na sa mga makikita sa daan, no, commercial districts ng Davao City downtown, so pwede ka dito dumaan. Maganda rin yung tanawin na makikita ho dito. Diversion road. So itong bundok na to pala, Shine Hills yan, ha. Within the downtown is Poblacion District pa rin parang ano, ang Shine Hills. Jack's Ridge yan, no. Papunta Jack's Ridge yan. Pero dito tayo sa kabila. Itong area pala to dito, accident prone. Kuya, no, tama ko, no? Intersection. So, unsa kaya no, para mas safer ba ang mga biyahedor. So yun, diretso yan papuntang Maa Road. Ito yung way papuntang Barangay Langob at lusot nito sa mga barangay Magtuod. Basta ang Davao City is napakalapad na land area nito. Basically, ito yung pinakamalaking syudad in terms of land area all over the Philippines. Kaya kahit mga taga Davao mismo, hirap pag-iikot-ikot sa syudad mismo, no, sa city proper of Davao. So ito yung lugar na makikita ko natin. Siyempre, bababaho tayo sa may Vista View. Kaya may pakita ko sa inyo yung magandang view talaga dito ngayon. Overlooking. Yan. Kapag ka dito ka sa left side, makikita mo yung mountainous area of Kalinan, Marilog District. Tapos dito naman sa side ay ang proper city or city proper, downtown area of Davao.
So dito kapag kagabi maganda, maraming tumatambay, may mga nagtitinda na rin, no? Hindi ka magugutom dito. May countless na beses na ako dito nagpunta, namasyal sa lugar. Pero babalik at babalik pa rin yan ang Vista View. Yan lang, kakain ho tayo tapos magmamasid-masid tayo sa downtown Davao. Pamasahin natin ha, ang distansya, ang pinagmulan ho natin ay Matina Crossing, 112 plus 5, so 120. Oy bubo. 117. Di matik na yon. Bakit 120? Kasi ayaw ko nang kumuha ng sukli para save na lang yun sa ibang customer na ayaw magpalugi, di ba? May mga ganong customer. Ay, customer, pasahero pala. Shout out na to si Kuya, driver sa saan nga company, Kuya? White Summer Taxi. White Summer Taxi. Asan yung inyong home base? Matina Playa. Kay Dre Acrisya man, di ba? Matina Playa. Matina Playa mi. White Summer. Okay, ingat. Okay, salamat sir. Yan o, White Summer. Ang kailang home base ay Matina Playa. So dito naman sa Barangay Langob, ang taxi dito na nakabase ay Krisa. Vista View nakalagay, nakasulat. So ngayon akyat tayo dito at kakain. Abre pa. Napabay mga pagkaon, marag mingon na lagi, no? Sige, check lang. So yun, no. Bali per sir ang dito, open sila ng alas 10 ng umaga. Mag-close dire ko yung sa orasa. 11 sa gabi. So 11 sa gabi ang close dito. So tapos open sa morning is alas 10. Tapos yung serving naman nila for lunch is 11 magsisimula. So basically wala silang breakfast hindi sila nasi-serve for breakfast. Pero so yan ang nakikita ho natin, overlooking ho tayo. So ikaw nanonood ho nito, ay shout out pala kay I don't know kung okay lang ba sa iyo na i-mention ko yung pangalan mo na merong nag-chat sa atin, nag-PM na si Sir itago natin siya sa pangalang Mario Pindoco. So Sir Mario, if you're watching this, tapos sabi ni Sir Mario, kumbaga maraming thank you daw sa channel ko, sa aking mga videos, mga vlogs, kung saan ako napupunta kasi parang nagkaroon din siya ng interest na mamamasyal-pasyal, which is totoo din naman yun kasi ang sabi niya kasi siya daw ay empleyado tapos gusto niya ring lagalag kasi parang sabi niya, ito pagkasabi niya ha, na parang nakatamad, nakapagod dito, puro trabaho, so gala din pag may time, parang ganon. So from Manila, so basically sa dawi siya makipag-usap sa akin, dawi niya sinabi yung mga nag-usap kami, parang mapaghahalataan talaga na siya ay Manilenyo or taga Luzon, no? Di ko na alam kung saan siya banda sa Luzon. Basta hindi siya taga Visayas, hindi rin siya taga Mindanao. In fact, ang tawag niya sa Samal ay sa Mount Samal. Oo, sabi niya. Pupunta ako ng Davao City. Yan nga tinatanong niya yung Metro Shuttle Bus, tapos yun yung mga Orpil Trangco, kung ano daw yung mga mas maganda na marirecommend ko. So sabi ko naman talaga mas recommended ko yung Metro Shuttle Bus kasi mas siya, mas moderno, no? Ibig ko sabihin mas bago kumpara sa Filtranco. Okay, tapos sabi niya pupunta daw siya ng Davao. Tatanong niya yung mga hotel dito sa Davao, magkano ba ang hotel sa Davao. Kaya ang sabi ko, depende, no? Kung mayaman ka, meron namang hotel dito na siguro nasa mga 20,000 per night. Meron ba mga taga Davao magingay? Meron ba tayong 20,000 per night sa Davao? Kasi pagkakaalam ko 12,000 lang 12,000 yung Dositani. 12,000 to 15,000 per head. I mean per night, no, sa Dositani. Tapos kung gusto mo ng mahal doon sa Island Garden City of Samal, so pa rin siya, party pa rin naman siya ng Metropolitan Davao or Metro Davao, pero hindi na siya Davao City, ibang na siya, ibang LGU na, no. So dito lang sa Davao ang marirecommend ko sa kanya. Meron tayong Dositani worth 15,000 per night. Tapos meron din tayong Dimorvis Suites na 400 pesos overnight. 300 to 400 pesos overnight. So ngayon, pili lang ho kayo doon, depende sa budget ho ninyo yan, no. So Sir Mario Pindoco, so shout out sa inyo, no. So sana ay magiging safe yung biyahe lagi, tapos may enjoy nyo po, no. Kasi pagkakaalam ko, base sa iyong sinabi, bakit ayaw mo mag-aeroplano, mas trip mong mag-bus from Manila to Davao kasi gusto mo talagang ma-enjoy, no? Masulit yung biyahe, talagang mafe-feel mo talaga siya compare sa aeroplano, kasi ang aeroplano totoo naman talaga na napakabilis lang makarating from Manila to Davao. It takes only 1 hour and 25 minutes kung yun lang, hindi walang kung, no? Kumbaga siya,
Airbus or tawag natin in turbine, tama ba? Engine jet ang gagamitin. So nasa nasa 1 hour and 25 minutes. Minsan nga mas maaga 1 hour and 15 minutes. Tapos kung propeller lang yan, so siguro nasa mga 3 hours. Kaso wala namang bumabiyaheng Manila to Davao na propeller lang na Cebu Pacific. Pero pag PAL, meron. I mean, hindi talaga siya PAL. Company siya ng PAL, pero aircraft niya ay Air Philippines na nasakyan ho natin from Clark International Airport papuntang Davao City na propeller lang, no? So dumating kami ng siguro mga almost 2 hours din yun, no? Ang bilis lang. Tapos nakahanga kasi napakaliit lang yan na jet, pero hindi siya shaky. I mean, hindi siya hindi siya bumpy sa ibabaw na experience namin. Walang tawag nito, turbulence. Anyway, so ito yung itsura ng Davao City na makikita ho natin. Pero ito Davao City lang to alone, parang poblacion district. Hindi pa to kasama ang mga distrito. So sa mga nanonood nito na hindi taga Davao, ito meron akong kaunting trivia ho sa inyo. Davao City is the largest city. Alam na natin yan, di ba? The largest city in the Philippines in terms of land area. And when it comes to population naman, meron ho tayong 1,777,000 inhabitant ba? Basta yun, naninirahan talaga sa Davao City. So Davao City alone, no? So meron ho tayo dito 1,777,000 something, no, na tao. Tapos meron kaming botante electorate ho rito na almost 1,990,000 something, no, yung botante ho rito. So ganun kadami ang natin dito, botante. So napakalaking role, no, yung gagampanan ng Davao City pala during national election. Tapos yun na nga, largest city in terms of land area all over the Philippines, and Davao City the third most populous city in the Philippines naman. So sino ba ang first? So it's Quezon City with 2.8 million, and City of Manila with 2 million or 1.9 million, I don't know. So di ko na alam yung status ng City of Manila. And City of Davao or Davao City is the third. So meron kaming 1.7 million something na population. Okay? Tapos Davao City, so meron kaming nahahati ang Davao City sa 3 distrito. Meron kaming District 1, First District, Second District, and Third District. So ako, belong ho ako sa First District, which is Poblacion District. Tama, Poblacion District. So yun yung namin. Meron ho kaming population na marami din kami, no. Pang highly urbanized city na rin yung namin, yung aming population. We have 4 million. Ganun karami. Million, sorry, 1,000 pala. So yun lang, ganda dito. So ngayon ulitin ko, balikan ho natin sa mga nanonood nito na ikaw, nanonood ka nito. Hindi lang si Sir Mario Pindoco na nanonood, no? Just kung sino man dyan na gusto talagang pumunta ng Davao City, itry nyo to i-experience to dito. Magkano pa masaya dito from downtown area, sabihin natin mula kayo dun sa may dyan kayo nakastay. Sabihin natin Ion Tower, litasin na lang, yan yung building na yan. So papunta rito via taxi ibibisa ho natin. Tapos walang traffic, gaya nito gatong oras, alas 10 ng umaga, alas 11 ng umaga, and alauna ng hapon, alas 2 ng hapon, walang traffic ho yun. I don't know sa tanghali kung may traffic ba. Hindi ko masyadong maalala kung meron ba akong experience na bumabiyahe ako via taxi na tanghali. So yun lang, sure ako na alas 10 to alas 11 ng umaga walang traffic. Tapos alauna to alas 2 ng hapon walang traffic. So punta kayo dito sa taas sa Vista View. Ang ho dito ay 130 yung aking nagiging pamasahe, no. Pero malapit lang kasi yun sa may Matina Crossing, no? Pero pag galing kayo doon sa mga 200 plus, kasi dati nung galing ako sa may Boulevard, Magsaysay, Quezon Boulevard, papunta ako ng Magtuod, nagbayad ako ng parang 200 plus. Barangay Magtuod, ito sa kabila yan, may dyan merong memorial. So may libingan, Manila Memorial Park. May libing yung yung aking kamag-anak dyan. So bumahi ako na-charge ako ng 200 plus, almost 300. So pag marami kayo, 3, 4 so sulit, hindi kayo logi nun. Basta ang ganda dito ng ambience, napaka-fresh ng hangin, tapos elevated talaga siya. Itong kinatatayan ho natin, hindi pa to yung pinaka-elevated na part, no, na portion. Kumbaga view deck pa rin siya, viewing, perfect siya
for viewing sa city proper of Davao City. Zoom in lang ho natin ang sandali ha, konti. Ayan o. Ito, di ko alam kung anong gusali to rito, pero tansya ko, ito na yung tinatawag na, di ko alam, sorry. Wala akong idea kung ano yan. Ay, comment nga dyan mga hagala. Let me know in the comment box kung anong gusali yan. Ito, yung under construction. May mga cranes pa. Tapos yung nag-iisang gusali sa, yan o, sa may gitna, ano yan eh, Soto Grande. Ayun na, hotel, Soto Grande Hotel and Residences. Yan ay parang siya lang mag-isa dyan na high-rise building. Ano yan, Davao Farm, I mean Crocodile Farm, no, kay Dizon. Dizon siya yung may-ari ng Dizon Farm, siya yung may-ari ng Crocodile Farm, and yung El Rio, no, Vista. Kaya yung dating Bakaka Road, ginawa na siyang Dizon Avenue. Tama ba? Tapos siya pala wala no, patay na pala siya, kumano na siya. Parang siya rin yata may-ari ng ng Malagos Factory or yung Chocolate Factory ba? No, sa Malagos area. Anyway, basta at saka siya daw ay Hilonggo. Oo, taga Iloilo daw sabi. Hindi ko alam yun. Tapos ito namang nakikita ko nating gusali ay ano ba yan? Ano yan? Ano ka? Grand Regal Hotel. Hindi rin siya Grand Regal Hotel. Yung ito ayan, turo natin ha. Yan. Oy, may drone naman pala tayo mamaya. Ano natin, palili pa rin natin. Pero wala hindi ko masyadong gagamitin ang drone sa mga, gusto ko lang gamitin sa mga malalayong lugar like mga Boracay, gano'n, mga Palawan. Yan. Yun yung purpose ng ating drone. Pero syempre kukuha natin ng paminsan-minsan na aerial dito sa lugar. Tapos so di ko alam kung anong gusali yan, anong building yan, yung malapad. Pero yung sa unahan, sa likod niyan, sure ako Grand Regal Hotel. Okay, Grand Regal Hotel. Tapos ito naman ang yun, may maraming gusali na mayroong medium rise lang. Lane Residences, Lane Residences. Sa may Dako daw Loop. Lane Residences. Tapos Davao Financial Hub. Tama. And sa likod naman ay yung under construction na Davao Park District in Lanang Premier, LPDH Premier Doctors Hospital Incorporated. Kasi ito naman area ang Brisa Corporate Center of the Ayala. Tapos Inspiria sa harap. Tapos itong malaking gusali na mataas, ano na yan, skyscraper na yan kasi nasa ilang floor yan? 30 floor. Sa skyscraper na siya below. Tapos itong isa naman ay Avida Tower. Tama ba? Well, yan lang, no? So wala na tayong dapat dyan na pag-uusapan pa sa mga tower na yan, o ano man ang mga gusali na yan. Basta from afar dito sa Vista View, makikita na ho natin yung downtown Davao. Okay, that's all for today's video. Thank you for watching. Kakain na tayo para maalam na din natin. Hindi man tayo gutom, pero syempre try na natin kumain, i-experience. Ay nga pala, punta pa tayo sa pinakataas. Kaso nga lang parang may may harang dito ng mga dahon. Pero try natin para pang last, pang final sa video. So yung kinatatayan natin kanina, hindi pa yun yung pinaka-elevated area ha. Charanda-chara. Yun. So ito na yung pinaka-taas. Ay, hindi naman pala siya natatakpan ng natatakpan ng mga dahon. So yun mas elevated siya. Di ba ang ganda, no? Punta kayo dito ha, sa mga dayo, gustong pupunta ng Davao. Isa to sa dapat nyo mapuntahan, may experience. Kasi ang pinagkaiba kasi dito sa Vista View, tsaka doon sa may Jack's Ridge, sa may Shrine Hills. Doon kasi sa may Shrine Hills, parang nasa mga 45 degree, hindi ka makapag-ikot dito 360 degree. Doon pala, so dito makapag-ikot ka, gaya nito, di ba? Pag dito, kita mo tong kita mo yung kabilang bahagi. Part na yun. Toril, Sirawan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tapos dito naman ang Kalinan, Mount Apo, Kalinan, mga Tugbok District, o paano pang mga bulubunduking bahagi ng Davao City. Yun lang. So that's all for today's video. Thank you for watching, and ingat ho kayong lahat dyan. Halong kamuda, amping mo mga bay, mga higala, mga amigo, mga amiga.